Kaugnay sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isinusulong kasi nito ang pagpapalakas pa sa kooperatiba ng mga magsasaka at ang Palasyo Malacanang. Pinabulaanan ho yung ulat na na-hold ito si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Estados Unidos. Ito kasi naglabasan mula pa nung nakalipas na linggo at muli hong dumami yung mga mensaheng kahintulad niyan nitong nakalipas na mga araw lamang. Alamin natin ang mga update mula sa Palasyo Malacanang, si Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, ipinag-utos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na makipag-ugnayan sa Cooperative Development Authority o CDA. Sa harap ito ng pagnanais ng Pangulo na mas gawing matibay at malakas ang mga kooperatiba ng mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, tutulungan ng pamahalaan ang mga kooperatiba para magkaroon ng mga makabagong makinarya at post-harvest facilities na mas magpapataas sa kanilang ani at kita ng mga Pilipinong magsasaka. Idinagdag pa ng Pangulo na plano din ng gobyerno na maglaan ng pondo para sa mga dryers, mga silos, warehouses, mga bigas at corn mills at iba pang kagamitang pang-agrikultura. Sa pamamagitan anya nito ay mababawasan ang nasasayang na bigas, mais at mapababa ang presyo ng pagkain at mas magiging produktibo ang mga magsasaka. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang masasabi ko na ang SIDC ay isang modelo ng kaunlaran. Pinatunayan nito na kayang-kaya ng mga kooperatiba na makipagsabayan sa mga malalaking negosyo at magpatayo ng mga malaking pasilidad. I extend my own personal congratulations being a great supporter of the cooperative movement. SIDC is one of our models and examples of how a cooperative should be run, how a cooperative helps its members, and how a cooperative helps the industry. Kaya naman po, talagang lahat ang una sa lahat ng aming mga polisiya, sa DA, sa pamahalaan, one of the first elements of everything that we do is to consolidate and coordinate and organize all our farmers. Samantala, mariin namang pinabulaanan ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang ulat na kumakalat sa social media na na-hold sa Estados Unidos si First Lady Lisa Marcos habang nasa Los Angeles, California ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, walang katotohanan ang mga ulat na na-hold ang unang ginang sa Amerika o sa anumang lugar sa mundo. Ang pahayag ng Palasyo ay kasunod ng mga serye ng post sa social media na hinarang umano sa airport si First Lady Lisa Marcos. Kinumpirma ng Malacanang na pumunta nga si First Lady sa Los Angeles para dumalo sa International Film Festival bilang suporta sa mga local artists ng bansa. Sinabi ng Malacanang na nakabalik na ng bansa ang unang ginang noong Lunes. March 10, bandang alas 5 ng umaga, batay sa social media post ng First Lady, nagpunta nga siya sa Los Angeles noong March 5 para dumalo sa isang lunch kasama ang mga Filipino-American na nahalal at itinalaga sa US government. March 6, humarap sa isang curated press conference sa West Hollywood si Ginang Marcos kasama sina Tourism Secretary Cristina Frasco at Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Sa parehong araw, dumalo ang unang ginang sa Thanksgiving dinner at nanood ng isang documentary sa sinehan na bahagi ng aktibidad ng Manila International Film Festival. Kinabukasan, March 7, dumalo si Marcos sa gala dinner ng Manila International Film Festival at nang sumunod na araw, March 8, ay dumalo siya sa Metro Manila Film Festival, konsyerto para sa mga Pilipino na isang benefit concert para sa Filipino community sa Los Angeles. Sa kanyang official Facebook page, kahapon ang huling post ni Ginang Marcos kung saan ibinahagi niya ang isang larawan kasama ang mga taga-Girl Scouts of the Philippines para sa isang turnover ng donasyon. Bombo. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lamang maitanong, may plano ba ang First Family o kaya naman ang mga opisyal dyan sa Palasyo Malacanang na buweltahan yung nagpakalat ng mensahe o kaya naman ay impormasyon na na-hold ang First Lady doon sa Estados Unidos, Bomboan?
Yun nga, Bombo Dennis, kasi napaka-consistent na itong mga balita na nga ay sige ng Marcos ay na-hold nga dito sa Amerika. Pero sa ngayon, ito pa lang yung inilalabas na pahayag ng Palasyo ng Malacanang at inaabangan pa din natin, Bombo Dennis, kasi nga patuloy tayong nagtatanong sa mga detalye kaugnay nga dito at kung sino ang nagpakana at sino ang nagpasimuno sa mga pekeng balita na lumalabas. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.